Okay, so Dark and Light Side of Life, episode 247 for May 23rd and May 24th. Okay, so kukuha tayo dito ng tatlo. Alamin natin saan manggagaling ang mga problema ninyo sa buhay sa araw na yan. Diba? Tapos, dito naman sa light side, tignan natin kung ano ba yung mga suggestions na mga possible solutions na maibibigay. Okay. Masyadong malalaki itong cards kaya hindi ko hawakan dire-diretso. Okay, dito kukuha tayo ng tatlo. Unang pinanggalingan ng problema, the Ace of Wands. Pangalawa, Nine of Swords. And pangatlo, the Magician. Okay. Dito pa lang sa problema na ito, obvious na, 'di ba? Kasi kapag sinabi na Ace of Wands, ito yung mga paparating na mga tao sa buhay mo, paparating na problema sa buhay mo na magdudulot sa iyo ng matinding depresyon, anxiety, stress, at lumabas kasi dito yung Magician. Ibig sabihin, posible na pinakulam ikaw. Kaya ka minalas sa pag-ibig, hindi ka makatulog, wala kang ganang kumain, minalas ang negosyo mo, nawalan ka ng trabaho, iniwan ka ng mahal mo, pinabayaan ka ng pamilya mo. Yung parang lahat naglaho. Tingnan natin dito. The Five of Swords talaga. And then, the Four of Wands. And pangatlo, the Three of Pentacles. Ito yung pinakamahirap. Diba? Kasi, yung Five of Swords, talo ka dito eh. Talo ka na dito. Ito yung mga bagay na para bang kahit alam mong walang pag-asa, ipinipilit mo pa rin. Tapos, andi dito nakataya sa gitna yung pamilya mo. And then dito kasi is Three of Pentacles. This is a collaboration. So, ibig sabihin na nakikipagtulungan ka sa sitwasyon na hindi naman dapat para sa'yo. At yung mga tao, pinapaniwala ka na tinutulungan ka nila, pero hindi mo alam, sila pala yung primary suspect kung bakit kami namalas sa buhay mo. Ngayon, nasa sa inyo na po yan kung ano po yung gagawin ninyo sa buhay. Pero kapag dito kasi lumabas yung Magician, ibig sabihin kapag kinulam ka, kailangan mo talagang tanggalin. Dahil maraming tao na naniniwala na kapag kinulam ka at mataimtim kang nagdarasal ay mawawala. Hindi po. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, didiretsahin ko kayo. Kapag isinumpa kayo ng tao, isinumpa kayo ng mga ninuno ninyo, hindi po yan mawawala kahit anong luhod mo sa simbahan. Dahil gawa po yan ng tao at mas mahirap kapag yung taong yun ay namatay na po. At ito pa yung pinakamasama. Diba? Halimbawa, may agawan sa property nung 1940s, 50s, 60s, 70s. Tapos, minana ng magulang mo yung lupain na yon o yung negosyo na yon, yung bahay na yon. Tapos, hindi mo alam na yung property pala na minana mo, maraming pinagdaan ng history ng away, history ng mga hiwalayan, kaguluhan, yung iba pagdanak ng dugo, yung iba talaga brutal na mga pangyayari, di ba? So, magtataka ka, kahit anong sipag mo, talino mo, tiyaga, hindi ka umuunlad. Dahil yan sa property. Posible din na nagmana ka ng sumpa galing sa lolo't lola mo or magulang mo na yung mga nagsumpa ay namatay na. And then, yung iba naman,
Yung bang namatay na baon ang sama ng loob sa'yo? Yung mga namatay na hindi ka nakahingi ng tawad, yung mga namatay na hindi ka nakadalaw sa huling burol niya o kahit sa araw ng libing niya. Kasi may mga tao na may hinihintay sila bago malagutan ng hininga. Pero kapag kinuha talaga sila ng Diyos at yung tao na yun hindi makaabot sa Kanya, baon niya ang sama ng loob. At minsan, kung mapapansin ninyo, yung namatay is luluha. So, yun yung pinakamahirap dahil hindi niyo alam kung ano yung nasa isipan niya bago siya namatay. Kapag yung namatay na yun ay lumuha, lagot yung mga tao na huli niyang naisip at nabaon niya hanggang libingan. So, kung ikaw yung tipo ng tao na wala ka pang protection ritual, at ikaw yung taong never ka pa nagpa-cleansing, ikaw yung tipo ng tao na parang hindi mo na alam saan mo huhulihin ang swerte mo dahil tambak ka sa kamalasan, ito yun. Ayusin mo ito kasi damay buong pamilya mo at yung mga taong niloloko ka nasa paligid mo lang. Kilala mo lang. So, ingat ka. Okay? So, kung gusto niyo magpa-ritual, message lang po kayo. Kung gusto niyo pong magpa-reading, message lang din po kayo. Proceed tayo sa real talk natin at magandang hapon po.